daming nag-ano sa inyo. Hello, amazing morning mga mentors! Kumusta po kayong lahat? So almost naman lahat dito, parang nakita ko naman na in person. Wait lang. Oo, parang lahat naman kayo kakilala ko. Naghahanap ako ng mga hindi ko pa na-meet, pero parang lahat naman na-meet ko. So mga top leaders naman lahat ng nandito. Parang ano to, nakakakaba. Parang mga elite lahat yung nandito, mens. So, question and answer to. Parang first time kong kakabahan sa ano no, sa ating pag-uusapan. Hindi na kasi ako sanay na ano, na may question and answer. Usually, pag nag-uusap tayo, may topic eh, no? Ngayon, parang sabi ni Mentor Claire, Mens, walang topic. So, parang magkukwentuhan tayo. Ano ang pagkukwentuhan natin? Ang mga wolves ay feeling ko naman ay wala na kayong pinoproblema sa buhay at kayo ay magagaling lahat at lahat ay mga ano no gigil. Okay, walang makakapigil sa mga wolves, parang laging mga ngagat. Kumusta kayo mga mentors? Ako muna ibabati sa mga amazing morning po. Hi, hello, hello. Amazing morning, Julie, Chris, kay Ate Rosabel, kay Ate Lilibet. Oy, Mentor Lilibet, thank you so much sa pag-share mo ng grabe o ibang klase yung energy mo, no? Parang nakaabot na sa hanggang Palawan na hindi natin maintindihan kung ano yung energy na naipasa mo sa mga mentors. Hi kay Mentor Len. Para sa Mentor Len na sa Bataan pa rin. Balita ko Mentor Len, nako. Bawal kang umalis sa baga na nag-aapoy. Bawal umuwi. Naku, ikaw ang topic namin kanina. Charot. Oo, kasama ka sa topic namin kanina. Sorry. Kasi nakatatlong meeting ata kami kanina. Okay. O, Len, bala ka, lagot ka kay Coach Mike. Balita namin, gusto mo nang umuwi. Walang susuko na Wolves. Bawal mag-quit. Hello mga mentors kay Don Miguel. Tito Ricardo Ray. Hello po. Kailan ba tayo huling nagkita, Tito Ray? Mentor Romelin, ang Queen of TikTok. Hello, Tatay Larry. Cheers para sa ating mga kape. Samahan mo na ikakagat ko na ang iyong masarap na tinapay. Hello, mens. Ano na, kumusta na kayo mga mens? Sisipag yung iba nasa work, no? Hello, mga mentor. Hoping ni Tatay Larry. Tatay Larry, meron ba ditong uuwi ngayon? Balita ko madami kayo ngayong Saturday. Guys, nako, dapat talaga. Tumuto ka ngayong Saturday kung nasa ang manglupalop ka. Kasi Sunday pala, o 'di ba? Saturday pa lang. Kasi Saturday ay may heart and mind tayo. So magkakasama pa rin. Parang ayaw na natin maghiwa-hiwalay. Walang susuko sa pamilyang ito. Sumuko na ang lahat, huwag kang susuko. Hanggat hindi ka pa nakatira sa mansion mo at hindi mo pa nakukuha ang pangarap mong sasakyan, bawal kang sumuko dahil nag-start ka na, naumpisahan mo na, patunayan mong tama ang desisyon mo, mens. Tayo dito, ako po ay 9 years na. Kasi 8 years itong anniversary natin, eh may free launching pang I Am Worldwide. So kami ay tumatakbo na ng 9 years. Eh yung ibang nauna pa naming networking, Diyos ko, 15 years na po kaming nagne-network. Ay 2009 pa ako naimbitahan dito sa networking. Ay nako, hanggang ngayon nagne-networking pa rin tayo. Hindi na ito basta gusto lang kumita ng pera. Kapag inabot ka ng 10 taon sa pagne-networking, hindi mo na kayang iwan ang mga tao kahit gusto mo magpahinga. Ano, mens? Magtanong na kayo.
Okay, ayan. Mentor Aryan, tayong dalawa lang to. Nasa akin lahat ng katanungan. Bakit ikaw magtatanong? Eh, magkasama na tayo kanina eh. Oh, Gusto ko ganun, iba naman na magtanong. ganun Ako talaga, naman, Ben. Basta nasa akin lahat ng questions. nasa iyo Okay. ba ang lahat ng question? Yan. Sana sinagot ko na lang kanina. Sabi ko nga sa kanila, first time natin tong gagawin, pero marami. Kasi usually tayo naman laging dalawa. Parang lagi kami magkausap eh. Nasasagot ko eh. Dito yata ay, ewan ko lang kung masasagot ko ng kaharap kayo ng Ah, walang nasasaktan. Charot! Okay. Ano na tayo? Magsasampung taon na. Pag nasasaktan ka pa ay kulang pa. Kulang pa ang sakit. At di na tayo nakakaramdam ngayon ng mga pang ano no, mga hindi ka na dapat nasasaktan. Oo, part na ng buhay natin yan, Diyos ko. Tayo pa ba, mga mens? Wala na tayong inatupag kundi ang umayos ang bawat isa. So, kailangan excited na tayo. Kasi yung mga pinagdadaanan, part naman yan. Eh. Tandaan mo, kahit wala ka sa I Am Worldwide, may problema ka. Minsan nga, mas malala pa eh. Pero wala ka namang, pag nasa labas tayo, wala naman nagsasabi sa'yo na kaya mo yan. Party. Wala naman nagagaganon sa atin sa labas. Ang dami kong kakilala na namumroblema pero walang nag-a-advise sa kanila. Oh, kanya-kanya pag sa labas kasi kanya-kanya tayong pakikipagdigma sa kanya-kanya nating buhay. Bihira yung community na may aalalay talaga sa'yo. Sa networking lang naman may ganun. Especially sa I Am Worldwide kasi nga ibang culture. So dito kahit hindi mo naman kalinya, ka-upline, malayo ka na, eh pwede pang mag-advise sa'yo na ano literal na pinagdaanan nila. Kumbaga, iisa kasi tayo ng direksyon. Di ko lang alam, mens, kung kaparehas ka pa namin ng direksyon. Kasi minsan, di ba, aminin mo, kapag may pinagdadaanan ka, minsan gusto mo nang lumihis. Iba na lang ang gawin mo. O, wag ka mag-alala. Dumaan din kami dyan. Naisip din namin. Sabi ko nga, kung sa totoo lang, kung nung 2022 ba yun, December, umiiyak ako sa loob ng Lamborghini. Iba na ang iyakan ngayon, di ba? Umiiyak ako doon. Nag-iimo, may ano pa ako, may video pa ako na nag-iiyak ako. Hindi lang pwedeng i-post. Umiiyak ako, ayoko na, pagod na ako. Ito pa rin, 2025, tuloy ka pa rin. O, di ba? Sabi nga ni Coach Mike, hanggat may naniniwala, wag kang sumuko. Ganun talaga, mens. Kasi hindi ka naman magiging matatag. Wala akong ikikwento. Siyempre, yung mga nag-join kahapon, eh di ko nag-quit tayo nung 2022. Paano pa tayo nakaabot ngayon dito na pag-uusapan natin? Hindi mo na ako makakausap, 'di ba? Baka nagpa-farming na kami. Chat! Nagpa-farming. Darating tayo dyan, men. Sabi nga ni Mentor May, hindi pa naman tayo matanda. Alam mo, every time na sabi ko, may kakapagod, di ka ba napapagod? Sabi niya, kahit naman napapagod, pwede magpahinga eh. Tsaka mga bata pa tayo. Bata pa, mens, 40 na. Ano pa, ilang taon pa ba? Charot. 20 plus na ako, nagne-networking na ako. Next year, 40 na ako, nagne-networking pa rin ako. Ganun talaga, pinili mo yan. Wala namang ibang mas masaya. Career na kasi to. Sige na, magtanong na kayo baka kung saan pa tayo okay, makapunta. Mentor Aryan, napakagaling mo talaga. Ibang klase ka. Nasagot mo na kaagad yung question ng 1 and 2. Ay, ganun, men. O, tapos na tayo. Ano pa Okay, bang Mes, pag-uutos? picture na tayo. Okay. Ayun nga, Mentor Aryan, ilang years ka na sa network marketing? 15 years? Nasagot niya. In your 15 years, hindi mo ba naisip sumuko? Nasagot mo na rin. Eto Oo. naman, Mens, ang next question. O, yung totoo, ah. Wala tayo dito ano. Meron pa ba ditong bago na gusto mag-quit ngayon? Ay, wag tanggalin niyo muna dito yung bago. Kasi kung ano yung totoo, yun ang sasabihin ko sa inyo. Okay, Huwag na Mens. tayo Len, kung gusto mo mag-quit, mag-leave ka muna dito. Okay, Mens. Ito na yung third question mo. Kasi yung 1 and 2, ang lupit, ang galing, ibang klase ka talaga. Nababasa mo yung utak ko. Okay, Mens. Third question. Nasaktan ka na ba ng mga downlines mo? Ay, maraming beses. Ang greatest ko ay hindi sa pag-ibig. Ang greatest na sakit ay sa downlines. And ano kasi yun nga parang
one of the greatest na iniyakan ko at na meron ba ditong nakaranas ng ang tawag doon? Yung gusto mo na lang kung sa may utang, gusto mong mawala yung pinagkakautangan mo. Dito naman, gusto mong ikaw yung mawala para hindi mo na lang makita. Ang greatest disappointment ko ay feeling ko ako yung may fault dahil hindi ko mailabas ang potensyal ng isang tao. Na parang ganito kalaki yung pangarap ko sa kanya. Especially ikaw, meron kang kasama mo nung simula. As in, kasama mo. Nangarap ka na kung ano ang meron ka. Kasi ganun eh, ang networking kasi, darating ka talaga sa point ng buhay mo na hindi na ikaw ang iniisip mo. Kasi ano tayo eh, nasa negosyo tayo. Kapag humataw ka, kikita ka naman talaga. At kapag nag-set ka ng goal, may mahit ka naman talaga. Pero iba kasi ang usapan na may goal ka sa ibang tao. Kasi hindi mo control yung gusto niyang mangyari. Meron talagang time na kasama mo siyang mangarap, 'di ba? Kasama mo nung walang-wala ka. Tapos gusto mo siyang maging kasama nung meron ka. Pero hindi ka naman niya masabayan kung ano ang unang-una yung plano mo. Pangalawa, kung paano ka umaksyon. Pangatlo, kung paano ka magsakripisyo. Dahil hindi nga tayo pare-pareho. Doon ko natutunan talaga na don't expect na magre-return sa'yo lahat ng binibigay mo. So, since darating talaga tayo sa point na magmamatured ka, nahahayaan mo na lang na Lord, ikaw na ang bahala. Basta ginawa mo yung part mo, hindi mo, dumating ako sa point kasi sinisisi ko yung sarili ko. Okay, hindi ko na nababanggitin kung sino yon. Baka magchismisan pa tayo dito. Bawal na tayo magchismisan. Kulang na ang oras natin sa sarili nating kanya-kanyang problema. Ay baka problemahin mo pa yung problema ko. Ay wag na tayo mag-meeting. Pagdadagdag, sabi ko nga kanina sa meeting namin doon sa sports car, marami na tayong pinoproblema. Wag na nating dagdagan. Ang pag-usapan natin dito ay puro solution, puro mga plano at kung paano tayo lalakas at matutulungan pang organization natin. Pag nag-uusap tayo, hanggat maaari, gamitin natin yung time kung paano tayo madidevelop pa as a leader, paano natin matutulungan yung organization. At the end of the day kasi nandito na tayo. Sabi ko nga sa'yo, 2009 pa lang, nagne-networking na ako. Kumbaga, alam ko nang dumating na ako sa point na ano ko, first year ko, gusto ko lang sumuko. Taon-taon na lang, gusto mo mag-quit dahil taon-taon na lang sinusubok ka. Hanggang sa 15, kulang-kulang 20 years na ako nagne-networking. Imagine mo, parang dito na, wala pa akong anak, nagne-network na ako. 13 years old na si Audrey. 9 years old na si Zoe. Di ba, ka-birthday lang, kaedad ni Zoe, ang I Am Worldwide eh. Ano ang point? Every year, nag-grow ka talaga. Ngayon, hindi ka naman mag-grow kung hindi ka masasaktan. Kasi hindi mo siya matututunan kung paano i-handle. Mas masakit talaga, ano eh. Sabi ko nga eh, parang mas nasasaktan pa ako kaysa dun sa nararanasan ng pamilya ko, yung tipong family, kaysa doon sa downline. Kumbaga, mas masakit pa yung downline kaysa doon sa sarili mong pamilya. Yun ang totoo kasi namatay yung nanay ko na nag-alaga sa akin at nagpalaki dun sa mga anak ko eh. Parang natanggap ko na hanggang dun lang siya. Pero masakit yun kasi yun talaga yung ano eh, kung bakit ako nakapag-networking, yung nanay ko yung kasama ko ever since eh. So, masakit yon. Pero, kumbaga, nawala siya. This year lang kasi yun eh. Siyempre, hindi naman na kailangan natin sabihin na, tapos namatay pa yung kapatid ni Coach Mike. This year yon. February yung, January yung kapatid ni Coach Mike. March naman yung nanay ko. As in, magkasunod yun. So, sabi ko nga, ano eh, eto lang, guys, may mga bagay na tuturuan ka talagang maging malakas. So, lagi mo lang isipin ano ang tinuturo sa akin ng bagay na to. Dati kasi, sobrang gusto ko kung ano yung gusto kong mangyari. Pero, hindi natin kasi control.
lahat ng downlines natin. May mga gusto sila na gusto na hindi yun yung gusto natin para sa kanila. Pero hindi kasi natin control yung buong buhay nila. Hayaan mong gawin mo yung part mo. Pag nagawa mo yung part mo, wag mong isisi sa'yo kung hindi naging best yung resulta para sa kanya. Yun talaga yung natutunan ko. Kahit pa yan yung pinakamahal mong downlines, kahit pa yan yung ininbesan mo ng oras, ininbesan mo ng pera, hindi ibigay mo sa Diyos para hindi mabigat sa'yo. Kasi yun po yung depression ko. Nung 2022 December, December hanggang February, yun yung umiiyak ako lagi. As in, every day. Walang nakakaalam nun. 'Di ba? Kahit si Coach Mike, di niya alam na may pinagdadaanan ako, nadidepress ako. Yun yung time na nagpunta ako nasa La Union kami noon. Akala mo nagse-celebrate kami ng anong tawag doon? Ano ba sineselebrate sa February? Araw ng mga puso. Akala mo lang, pero depressed ako noon. Ang gusto ko mag-isa lang ako. Kaso sumama si Coach Mike eh. So wala akong choice. Pero ang gusto ko talaga nun walang kausap, mag-ano lang, grabe, 'di ba? Yung hindi ko to nakakwento sa iba, pero dahil yan ang question mo, yan ang question nyo, Mens, yes. Dumating ako sa point na ayaw kong makipag-usap kahit kanino kasi feeling ko failure ako sa tatlong tao na sobrang lapit sa akin na pilit kong inaangat pero ayaw nila. Ayun. Kung nasaktan ako, sobra-sobrang sakit. Mas masakit pa sa panganganak. Ganon. Ayan. Thank you, Mentor Arian. Ayan, dahil makaka-relate ang mga mentors dito, no? So, normal. And, yun nga, Mentor Arian, ano, nasaktan ka, napagod ka na, ang dami mo nang sinacrifice. Pwede kang magnegosyo ng iba. Pero bakit lagi mong pinipili ang I am worldwide or networking? Ayan tayo eh. Napapalahong issue to, no? Actually, sa totoo lang, 'di ba aware naman kayo na nagkaroon na kami dati pa, before pa mag-I Am Worldwide, nagtayo na kami ang tawag dito, may Japan surplus kami. Yun yung maliit pa noon, si Audrey pa lang yung baby namin. Alam ko na kung ano mangyayari sa kapag may sarili kang traditional. Tapos nung pandemic, yung kapatid ni Mike nagtayo din ng restaurant, Unli Wings, 'di ba nauso yung Unli Wings? Nagsimula yan, kumain lang kami sa Taguig. As in, nagutom kami. Tapos nagustuhan namin, nag-franchise kami. Pero, ano yun, magkakapatid. Si Mike, yung dalawang kambal, tapos kasama pa yung tita nila. Pero dahil dun sa business na yun, basta nagka-ano-ano sila. Because of, inabot ng pandemic, nagbabayad ng 50,000 na walang kinikita. Kasi 'di ba sarado lahat. So medyo nakakatrauma din yung traditional kasi milyon yung nilabas. Pero imagine mo, nagbabayad ka ng 50,000 sa renta, sarado naman, walang pumapasok. Ano yun, kapag mag-asawa tapos aambag ka doon, medyo ano din yun sa amin. Naging, anong tawag doon? Test din sa ano namin yun. Pagsasama din namin yun. So, ang question kasi kung nakakaisip, lahat naman, siguro ikaw dumadating ka kapag napapagod ka, magnegosyo na lang kaya ako. Normal yun na, maisip mo na magnegosyo ka. Sabi nga ni BPI, kausap ko siya nung isang araw, ang dami kong pagkadating namin ng Kuwait, kinausap ko kaagad siya. Kaya nga meron pansin nyo mens, may representative ng international. Kasi lahat ng hinaing ng Kuwait ay ibinagsak kaagad namin. Nagpapa-thank you nga si Mentor Dadel. Which is, ano yun, pabor sa atin yun. Kasi hindi kunyari lang, nasa kanila galing. Pero yun din naman yung hinaing natin eh. Kumbaga, ano lang yun. At least hindi sa atin galing. Pero pabor sa atin yun. Um, Sabi ni BP, kasi aware siya sa nangyayari. Wala namang masama. Wala naman sa pinirmahan natin na bawal tayong mag-business. Pero, aware ka din naman kung ano ang mangyayari. Kasi bago ka naman mag-networking, ano yan sinasabi iba ang traditional sa non-traditional. Wala namang negosyo
na hindi milyon ang ikakapital, tama? Para kumita ka din ng mas malaki. Merong negosyo, 20,000, 30,000, pero huwag kang mag-expect na 50,000 ang income, tas 30,000 ang nilabas. Walang ganun. I am worldwide lang, ang ninegosyo mo na paulit-ulit kang pwedeng kumita ng 300,000, pero 198 lang ang kinapital mo. Nagigets mo yung point? Kung sumagi, yes, sumasagi sa amin. Pero, ano naman negosyo? Galing na kami sa restaurant. Tinan mo to ha, galing na kami sa restaurant. Hindi nag-away-away pa sila. So, worse yung nangyari. Pangalawa naman, nag-Japan surplus kami, gamit naman yon. Yun naman, napapanahon. Minsan may benta. Hanggang ngayon nga yun pa rin yung business ni Mami. Pero, hindi na malakas kasi sa loob lang siya ng yung bahay nila, in-extend lang. So, nag-iisip na naman kung ano. Wala kasi kaming maisip na negosyo na pwedeng kitain yung katulad ng kinikita natin sa IAM na 6 digits na hindi sasakit ang ulo mo. Pwede ka naman magnegosyo pero mag-expect ka na mas stressful. Oo, kasi naisip ko din yun, mag-franchise kaya tayo. Ganun din tututukan mo din. Walang negosyo na lalago na hindi mo iisipin. Pwede kayong kahit itry mo, kasi pwede wala naman nagbabawal sa atin. Pero, expect mo na magbibigay ka talaga ng oras. Walang umasenso na negosyo, mens, na hindi mo gagamitan ng time mo at ng money mo. At milyon yon. Meron siguro dito nagnegosyo na. Makaka-relate kayo, mens. Kahit ano ang ibenta mo, sabon. Ganun din Ang I am business siya, pero hindi tayo ang nag-iisip ng sistema. Sino naman ang katulong mo na mag-motivate ng mga empleyado mo? Ikaw lahat yun. Kasi ako nagkaroon kami ng isang tao nga lang yung tagabuhat ko ng mga aparador noon, 2000 ano yun. Wala pa nung ano ako, hindi pa I am worldwide yun 2016 ang I am. 2014 ata yun nung may Japan surplus kami. Niwan ko kay mami. Kasi nung umalis na yung tao, mens, kukuha na naman ako. Tapos pumupunta lang dito, pinapasahihan ko. Tapos mamaya, hindi na ulit gusto. Papasahihan ko ulit pa uwi. Yung sweldo mens, hindi pa natatapos yung isang buwan, papasweldohan ko para umuwi lang. Iba yung stress na inabot ko doon. Kaya sabi ko, ayoko na. At least, pag nag-build ako ng network, may stress man ako, dumadating sa point na kahit wala naman akong ginagawa, may income ako kasi na-build ko na siya. Ang traditional kasi, araw-araw mo siya kailangan i-check kung ninanakawan ka ng empleyado mo, kung pumapasok ba ng tama ang pera. Ito, this is not about discouragement. Wala talagang pipigil sa'yo. Kasi hindi ka rin naman magpapapigil Tama ba? Kahit pa sabihin naman ng upline, na ganito, ito ay based sa story ko. Kaya kung gusto mo, wala namang pipigil. Pero expect mo na walang lumago na negosyo na hindi binigyan ng oras at ng malaking investment. Siyempre, renta, tao, marami kang imamanage. I am worldwide lang yung may katulong ka sa pagmamanage. High maintenance. Oo. Kahit si Tatay Larry, halimbawa, magluluto siya nung simple na lang ito na lang Pag binenta mo, kailangan mo ulit maghanap ng bebentahan, tama? Kasi mag-uubos Pero paulit-ulit na may puhunan din para paano magluto. Sa I Am Worldwide, isang beses lang naman tayo namuhunan, tama? Yung puhunan na yun na yung pinapaikot natin. Ang daming millionaires dito. Pero may katulong ka nung na-build mo yung million mo. Tama ba? Ulitin ko ulit, guys, wala namang masama, walang nagbabawal sa inyo. Pero expect kung stress ka dito kay I Am Worldwide, mas nakaka-stress man ang traditional, 'di ba? Ikaw din kasi ang magtatrabaho doon, kahit may tauhan ka. Meron akong sinend na video kay Mentor Claire. Pwede niyang isend sa inyo. Yun ang nagsasabi na nun, yung mga financial analyst, na kapag may business ka, totoo na wag mo naman ilagay lahat sa isang basket. Totoo naman yun. Pero mens, hindi pwedeng sabay-sabay na hindi pa successful at kayang tumakbo. Halimbawa, ang I Am Worldwide, yung kahit wala kang gawin, may 6 digits ka, darating ka kasi doon Pero ang tanong, yung itatayo mo bang negosyo, kaya mo nang iwan na magpapasok ng 6 digits kahit hindi mo na kinukumusta, na hindi mo binibisita, na hindi ka nag inventory.
Ganun siya eh. Kung kaya mo na kasing iwan yung isa at sobrang successful na, okay lang. 'Di ba? Wala namang masama dyan, lalo na willing ka na magbigay ng oras. Pero ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Ilang beses mong tanungin ang sarili mo kung handa ka bang magbigay ng another oras, magbigay ng another investment, at willing ka bang ma-stress ulit. Kumbaga, willing kang kalahati ng katawan mo na i-stress sa ibang bagay. Kung willing, okay lang naman. Wala namang pipigil sa atin. Alam mo, ang mga mentors, ako, sa totoo lang, kung tatanungin mo ako, basta kung saan ka magiging successful, yun ang ano ko sa'yo. Kasi, based sa maturity ko, ang gusto ko lang makita, syempre, is lahat tayo maging successful sa buhay. Okay yung pamilya natin, matupad mo at ma-serve yung purpose natin. Nandun na ako sa point na ganun. May gusto ka? Then go, susuportahan ka namin. 'Di ba? Pero, of course, ano tayo eh, kumbaga, under ka ng isang umbrella na nandito, may responsibility kami sa'yo eh. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Oh, pero, syempre, pag iba na yung ginagawa mo at hindi align dun sa ginagawa namin, don't expect na kasama mo din kami gabi-gabi doon. Alam nga namang, Mens, Aryan, pwede bang pa-mentor ang mga empleyado ko? Iba naman yung negosyo mo. Paano ko i-set yung mindset no na, dapat hataw lang tayo dito sa pagbebenta, ha? Hindi, magkaiba yun. Hindi siya makaka-relate sa sasabihin ko kasi iba yung align na negosyo na ginagawa natin. O, at least nasagot ko. Basta kami, nagpapaalala lang kami. Pero ikaw pa rin kasi, Be, ang magde-decide niyan. Okay? Kasi ang gusto naman natin, pare-pares tayong maging masaya, pare-pares tayong, kumbaga, kung ano talaga kung ang point mo ay magiging peaceful ka, sabi nga, pagpatay na tayo, dun lang may peace. Pero hanggat nabubuhay tayo, ang gagawa ng kasiyahan natin ay tayo. Alam mo, ganito yung ginawa namin para ito ay bira ko naman to i-share. Pero in-enjoy ka para ang tumagal ka sa networking, tumagal ka dito, kailangan mo maging masaya. Alam mo, kaya kami ni Coach Mike naging ganto. Halimbawa, tinan mo to pag may pupuntahan kami na talk, halimbawa aalis kami, gumagawa kami ng way kung paano kami magiging masaya para hindi ka stressful yung buhay namin. Dumating kami sa point na pag pupunta kami Baguio magtotalk, kailangan, ano kami doon, parang mini date. Pero negosyo yung pinunta namin doon Ang gagawin namin, magsisearch kami, ano yung best restaurant dito? Parang hindi sayang yung biyahe namin. Nagigets mo? Ganun kami. Oo, as in, yun yung naging ano namin. Kailangan ma-enjoy natin yung ginagawa namin. Parang nung ano kami, parang ganito, nung nagpunta kami sa Italy, di ba ang ginawa? Hindi naman yun puro hataw eh. Yes, nag-mentoring, napagod, napaos, napuyat-puyat. Pero masaya kasi nakagala ka, may bago. At nasabi mo sa sarili mo, uy, hindi lang kami nagtrabaho doon Na-enjoy namin kasi first time namin doon. Ganun ang ginagawa namin. Kahit sa alam mo, nagpunta kami doon, Quezon, ang layo. Ang layo, gumastos talaga kami ng hindi free yung gas namin. May kasama pa kami na pinapakain namin ng mga downlines para ma-expose. Pero, dumaan kami ng dagat. Nag-camping kami, sinama namin. Pero, talk yun talk yun. Basta isiningit namin bago kami umuwi. At least, meron kaming yun kasi ang pagkakaiba natin compaремents doon sa typical na negosyo. Alam mo, pag ikaw ay may traditional, manghihinayang ka sa every peso na gagastusin mo na hindi regarding sa business. Samantalang sa I Am Worldwide, lahat ng gastos mo is lifestyle mo. 'Di ba? Halimbawa tayo, bibili tayo. Ito, halimbawa yung gamit, bumili ka. 'Di ba investment naman natin yun? Yung parang pag pinost mo, hindi, sabi ni BP, magiging luho lang yan kapag ang mindset mo ay luho. Pero kapag inisip mo na investment ko to sa negosyo, kailangan mag-ROI ako dito. Paano? Di i-promote mo na nanggaling yun sa business. O, 'di ba? Huwag mong gastusin yung galing sa trabaho mo. Gastusin mo yung galing sa business mo. Tama? Kasi marami dito part-time eh.
para ma-enjoy mo. Ganun po ang naging sikreto namin ni Coach Mike. Kaya kami tumagal sa networking. We enjoy yung mga panahon na may stress ka kasi puro work, hindi. Kaya kami po, nag-dinner kami kahapon ng mga anak namin. Habang nagdi-dinner, inano namin sila na yung material things, mawawala yan. Yung pera, kikitain mo yan. Pero yung pagiging masaya mo, ikaw ang gagawa niyan. 'Di ba? Tayo naman ang gagawa ng kasiyahan natin. So kung gusto mo maging masaya ka habang ginagawa mo yung I Am Worldwide, then go. Ano naman tayo may hawak ng oras natin. Pilitin yung mens na at the end of the day, maging masaya tayo sa ginagawa natin para hindi ka stress, yung tipong puro I am na lang, wag mong isisi yon kasi at the end of the day, ang nagdi-decide talaga sa buhay natin is tayo din. Yun po yung naging ano namin. Kumbaga, yes, nagtatrabaho kami. Yes, nagsisipag kami. Pero hindi namin kinakalimutan na maging masaya. Nagbagyo kami noon. Nagtok kami. Isinama namin yung mami ni Coach Mike. 'Di ba, Mentor Claire? Kasama namin ang core noon namin. Pero isinama namin si mami kasi aware naman kayo, 'di ba, na separate yung parents ni Mike. So doon siya nakakabawi. Sinasama niya talaga si Mami. So ako naintindihan ko yung part na yon. Isinasama niya si Mami kasi ang gusto ni Mami, gumala, malamig doon. Alam mo yon, sinami din namin si Audrey at si Zoe para matandaan nila na yung nanay at tatay namin, kahit busy sa work, naisisingit na kasama kami sa travel kasi yun ang matatandaan nila eh. Alam mo yon, yung magtutok tayo, okay lang naman eh. Wala naman nagbabawal na kasama mo yung mga anak mo eh. Yung mga anak ko, pwede ko naman iwan pag nagtutok. Diyan muna kayo ha. At least na-enjoy nila. Nagigets niyo po yung point. Kaya kami tumagal sa network. Nag-iisip kami kung saan namin maisisingit talaga yung pamilya. Kasi bakit ba tayo nagtatrabaho? 'Di ba para sa pamilya? Para mens hindi dumating yung point na sisihin mo yung I am worldwide na wala kang buhay, isama mo sila. Naging part kasi sila kaya yung mga anak namin, pag umalis kami, kahit hindi namin kasama sa abroad, bumabawi kasi kami sa ibang araw sa kanila. Sure yun, kailangan may bawi, aalis kami. Or before kami umalis, na-date na namin sila. Nagigets nyo po? Basta ang point lang, mens, kailangan ma-enjoy natin tong ginagawa natin. Na at the end of the day, na tumatanda tayo, may babalikan tayo na masaya pa rin. 'Di ba? Kailangan masaya kasi minsan kaya tayo na-stress at gusto mo mag-quit dahil nababurnout ka kasi nga feeling mo hindi ka masaya sa ginagawa mo. Gawa tayo, mens. Okay? Kaya yung mentor mo kung nagjojowa, wag mo nang harangan. Ganun talaga, kailangan niya din maging masaya. Ay, mens, may jowa, ganun, mens. Basta suporta ka. Naghiwalay sila, suportahan mo din. Damayan mo din, ganun talaga, mens. Part yan. Naging masaya ulit, part ulit yan, damayan mo. Ganun lang naman eh. Gusto natin magtagal yung relationship natin sa isa't isa. Magsuportahan tayo, mens. Importante, di ba? Masaya tayo pare-parehas. Tatanda tayo, may kwento tayo. Kung nagpunta kami dati sa Ilocos, o di ba, anong ginawa namin? Tok, tok, tok. Tapos hanap ng mga pagkain. Yung ano nga yun, empanada. O di yung natatandaan ko doon. Kahit nagtrabaho kami, sarap ng empanada. Kakaiba talaga yung Ilocos. Yun yung may kwento ka. Nagpunta kami ng Italy. Yes, napuyat ako na pikit-pikit yung mata, pero nakapag-Venice kami. Alam mo yun, ganun ako magkwento lagi. Kasi masaya ako eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Parang kayo, Elementor Claire, nag-Germany, pero nakapunta sa Germany, di ba? Yan yung kwento nila eh. May kwento nawala yung passport, pero hindi naman mo yun magagawa kung hindi ka nasa I Am Worldwide, di ba? Ba't ka pupunta doon? Kung hindi negosyo, alam mong walang kapalit, di ba, manghihinayang ka. Pero kasi sa I Am Worldwide, pwede mong isabay yung lifestyle mo. Ganun po yung naging ano namin. Parang si Ate Madi, pupunta ng Ilocos, pwedeng kasama yung mga anak. Nakapag-banding sila, nakagala sila, pero at the same time, business yun. Nagiget? So, yun po yung naging ano namin. Kaya, at the end of the day, magkukwentuhan kami ni Coach Mike, pagtanda namin. Uy, di ba nagpunta tayo? Ayun ang pinagkukwentuhan namin. Kasi meron kami laging may side, ano kami. Oo, punta kami ng Bataan. Kahit alam mo yon yung nag-overnight lang kami. Ano?
At least may napapayin akong platinum, yung 3,000 ini-hotel namin. Masaya kami kasi tabing dagat yung inistayan namin. Ganun. Ganun po yung naging ano namin, sinisingit talaga namin para ang kwento namin ay hindi lang puro business. Alam mo, kaya maraming pagod na pagod, hindi nila naisingit kung paano maging masaya. Wala silang kwentong camping, wala sila, puro, lagi nang sinasabi, puro hataw na ganyan, ganyan, ganyan. Eh kasi tayo po ang gagawa nun. Tayo ang gagawa. Kaya enjoyin mo lang. Kaya nga may banding tayo eh. 'Di ba? Pag nasa IBC kayo, may kainan, required siya. Required. Required yung banding. Nagpunta kami ng Kuwait, men. Sige, kwento ko na rin dito. Ah, mayroon silang four activities doon. Every year, may nilulook forward sila. Every year, meron silang pag December, ang may banding sila. Hindi lang basta Christmas party. Parang nagsasama-sama sila na overnight. So, ginagawa nyo din naman yun eh. Ginagawa yun nila Mentor Claire eh. Parang Christmas party or birthday niya, may pa-overnight. Ano yun eh, parang retreat. Nagkukwentuhan. Tapos, pwede kayong pag summer naman, may sports kayo. Pupunta kayo, halimbawa, sa beach, may sports. Kasi gagawin ng Titans yun eh. Pero kasi, ang laki kasi ng Titans means, mas band kasi kayo kapag kayo. Pero, join din kayo kasi maganda naman pag may activity yung malalaki, nakakausap naman kayo ng ibang mentor. Kasi dati, doon kami naman nagsimula ng Titans eh. Pupunta kami ng Bata, naliligo kami 4 na beses. Sa isang taon, 4 na beses ang banding namin. Kaya yung mga mentor, kahit di kumikita, basta outing, ay nakagawa ng paraan. Kasi nga masaya. Hindi ko na nga lang din talaga magawa yan. Kasi pag namili ka, hindi tayo kasya sa isang resort eh. Gustuhin man namin. Actually, yun ang namimiss namin. Hindi mo naman pwedeng mapili kasi may nagtatampo. Sa totoo lang, dun kami nag-start. May mentor ko, pupunta kami dun sa Batangas. Ano kami, walang pera, 'di ba? May masasabi pa sa'yo ang downline dahil hindi na libre. Pare-pares wala naman tayong pera. Upline lang tawagin pero wala pa kasi kaming pera talaga nun para manlibre, 'di ba? Basta darating ang time, oh, welcome kayo sa resort namin. O sasabihin mo lang, Mens, uuwi kami. Pag nagawa yung Bagyo, sige magbakasyon ka doon, sabihin mo. At saka, Mens, wala kaming ayaw namin mag-hotel. Pwede ba kami dyan? Ay, ganun na minsan tanungan. Basta kami nagdidire-diretso para ma-experience natin yung mga ganung buhay. Basta i-look forward. Yun na, mens. Ang dami ko Ayan. sinabi. Sabi ko sa iyo, pag nakapagkwentuhan ako sa inyo eh. Meds Aryan, tatlong tanong ang nasagot mo sa Hmm. isang tanong. O, tapos na kaagad Grabe ka, pala Mentor tayo. Aryan, ano? Grabe. Grabe ka, Mentor Aryan, no? So, yun. Dapat talaga maging happy. Okay, Mentor Hmm. Aryan, thank you so much. Yan ang, para mabalik din yung fire mo. Kasi, di ba, halos yung iba, karamihan na wala na ng gana, Yeah, oo, napagod na oo. talaga. So, para mabalik natin yung fire, yung apoy natin, ay kailangan natin maging masaya ulit. Okay? So, Correct. ito po, Mentor Aryan, yung next question ko. Okay, Mens Aryan. Siyempre, lahat tayo nakaka-experience. So, baka iniisip kasi ng iba na hindi mo na-experience, na baka kami lang to. Baka ikaw, Mens, hindi mo na-experience, no? Ako lang Pero anak ni Lord. ngayon, tanungin natin si Mentor Aryan. Mens Aryan, magkano ang pinakamababang income mo? Nagka-attrition ka? Wala kang DR, wala kang just for you, wala kang sales match na pumasok. Pero bakit ka nagtuloy-tuloy? Oh, gusto niyo bang malaman? Lately lang. First time, Yan. Lately, yung lately, Meds. Kasi yung 1K, 9 years ago na yun, Meds. Yung ngayon lang. meron akong Tapos income. marami kang bills, ha? Yung ganun, Meds, ha? Kwento mo to, Meds, ha? Ito lang, yung sales match ko 12K. Ay, Mentor Aryan, ayan, good question po. Yan. O, Meds Aryan, sige. Ito, nung September 23 to September 29, 17,000 lang income ko no. Ayan oh, hindi ko lang alam kung, ayan, 17,000 lang yung income ko. Ang pay ring ko ay 12K. Ang check match 1,000. Baka kasi feeling mo ikaw lang, pero alam mo yun, siyempre pag titingnan mo, top ano pa rin yun ng company. So, ibig sabihin, pare-parehas tayo. Yung top one, ano din, bumaba din siya. Pero siyempre, hindi masyadong mababa.
kumbaga yung mababa natin, yung mataas natin, yun yung mababa ni Mentor May. Sabi nga ni Mentor Peach, kung na-attrition daw tayo, ano pa yung top 1? Kasi siya may pinakamalaking grupo eh. Pag binilang mo kung ilan ang nawawala sa kanya, siya ang may pinakamalaking nawawalang grupo na attrition. Kasi part talaga siya. Ganto. Kasi 'di ba, nabanggit ko sa inyo mens na nagkaroon ako ng traditional business. Kaya aware ako na ang negosyo ay may pagbaba at pagtaas kahit sa business 'yan. Kasi imagine mo na experience ko yung mga gamit, na experience ko yung ang tawag dito, restaurant. Alam mo na experience namin na nagbabayad na walang income doon. So, naka-mindset talaga ako, mens, na kahit ano palang negosyo, merong malaki ang income at mababa ang income kasi nasa business nga tayo. Hindi kasi tayo employed na nag expect ka na kahit hindi ka nagtrabaho ng porsigido ka at hindi ka nagsipag, may fix naman yung income mo. Pero dito kasi mens, na-experience naman nating malaki, tama? Hindi nga tayo, meron ngang maliit, pero may malaki din naman. At saka, ang sinabi ko, imagine mo, na-experience ko 3.2 million sa isang buwan. Pero, na-experience ko din na 50K na lang per isang buwan. Pero naisip ko, dati naman means galing naman ako sa 10,000 lang per week eh. Pero hindi naman tayo nagrereklamo kasi yun yung time na nag-i-start tayo. Ganon din. Kumbaga, malalampasan din natin yung era na mababa kasi inisip ko, dating, alam mo, nag-reflect kasi sa akin. Sabi ko, ang baba ng uni level ko. Pero mens, nag-post ako nung 2022. Ang total ng uni level ko, 123K. Pinost ko pa, galing ata kami ng Italy noon. Sabi ko, nag-Italy pero may 123,000. Tapos sabi ko, ngayon, ang uni level ko, parang nag-74. Dati kasi 250, 300,000. Uni level pa lang yun. Sabi ko, Lord, wala akong karapatan magreklamo. Kasi mens nung tumaas naman yung income, hindi naman tayo nagrereklamo. Bakit ngayon bumababa, nagrereklamo tayo? Dati naman tayong hindi kumikita ng ganun eh. Lagi ko lang tinitingnan na dati galing din naman ako sa 2,000 na income. Tapos nangarap lang din naman ako, nagsumikap lang din naman ako. Parang naisip ko lang, ang sagot lang din naman, edi mag-build ulit lang ako ng mag-build kung ano yung ginagawa ko dati. Kaya means, akala mo lang na, ay, yung mga mentor hindi, hindi mataas ang income. Hindi lang pinopost, okay? Hindi lang din mo kakaringgan na nagrereklamo. Pero means, di ba hindi naman bumaba ang bills namin? Hindi, yun nga eh, di ba? Imagine mo, hindi naman nabago yung bills namin, pero nung 3.2 million or 1 million ang income namin, yung bills namin, ganun pa rin. Pero ngayong 200,000 ka na lang per month, ang kinikita mo, compare sa 1 million na average mo, ba't ka magrereklamo? Lagi ko ang sinasabi, Aryan, nung malaki nga yung kinikita mo, hindi ka naman nagrereklamo, bakit malaki eh? Bakit ngayon na maliit, magrereklamo ka? Okay lang yan. Bakit ka ba lumaki yung income? Di ba nagtrabaho ka lang din naman? Pinangarap mo lang din naman na magkagrupo dahil lima nga lang kayo magkausap dati. Dati nga may nag-how much lang sa amin, nagsisigawan na kami. Yes, Jade, para kami mga tanga doon sa McDo. Binabaliw namin yung sarili namin, hindi pa pay in how much pa lang. Uy, may Jade ako, may Jade ako. Parang sabi ng mga alam mo yung mga anak ng dahil kailangan namin maging baliw. Yun kasi ang nawala sa atin. Sabi nga, nasanay lang tayo na may malaki. Kaya nagrereklamo tayo nung lumiit. Pero nakalimutan kasi natin na galing naman tayo sa maliit. Na hinataw lang din natin. May ginawa tayo at may tinrabaho tayo kaya lumaki. Di why not ulitin lang natin ulit? Kasi kung lumiit, edi trabaho ulit para lumaki. Hindi naman araw-araw, sabi nga nung maliit ang income mo, hindi naman araw-araw maliit lumaki din naman eh. Di same mindset ang i-apply natin. Ibalik natin yung dati, na 10,000 lang ako per week, na ang mindset ko, lalaki din to, lalaki din to.
Eh di ganun ulit ang gawin natin mindset. Umataw lang tayo. Kasi iba na tayo ngayon, mens. Kumbaga, mas madaling mag-network ngayon kasi may ituturo ka ng resulta. Tama ba? Millionaire ka na ngayon. Rank up ka na ngayon. Kahit paano, may napundar ka na galing sa I Am Worldwide na kahit ka ng incentive. Di ba may ituturo ka na? Dati nga, hinihit pa lang natin yun. Kaya excited tayo. Ngayon, ang dami nang nakapag-travel. Nagigets mo yung point? Kaya kung titingnan mo, alam mo, lagi ko na lang iniisip, pag nandito ako sa bahay namin, wala, lahat ng makikita mo sa loob ng bahay na to ay I Am Worldwide lang. Simula kasi nung lumipat kami dito, lahat ng gamit dito, lahat ng pagkain dito, ultimong yung aso dito, katas yan ng I Am Worldwide. Kasi wala kami ibang pinagkukunan eh. So, sabi ko, wala akong karapatan means magreklamo. Kasi blessed pa rin ako. Blessed pa rin ako na nakakapag-grocery kami. Yung kahit survival lang tayo ngayon, 'di ba? Dadating ang bills, may income, ipambabayad mo ulit, okay lang 'yan. Hindi naman hindi naman to lifetime eh, tama? Kasi dati nung 10K ako, nangarap lang ako maging 50K, naging 50K naman per week. O, okay lang din 'yun. Oh, katulad ngayon, nung September, ano, 17K. O ngayon, 50K naman. So, 50K naman 1 week. So, sabi ko, okay lang yan, Aryan, kung hindi ka pa ulit 500 or 300 or 100. Bakit? Eh, kasi ganyan din naman dati eh. Bumababa, tumataas, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Ba't ka ngayon susuko? Alam mo, pag nakikita ko kayo, wala akong karapatan sumuko. Ganun ako lagi. Tapos may bago kayong papayin. Lalo, may magpapakilala, welcome. Oh my God, wala kang karapatan, Aryan sumuko. May napapayin na naman sila. Alam mo yun? Hindi, nandun na ako sa point na, shit, nagpa-welcome. Tapos ako, mababurn out ako. Yung tipong, hindi ko naman to pambangga, wala naman ako cheque dito. Pero, nagpa-pay-in siya eh. May napaniwala siya. So wala akong karapatan mag-quit, wala akong karapatan magreklamo kasi ibig sabihin may naniniwala ka sa negosyo. Nagigets mo yung point? Kahit papano, kahit kapar ang ano mo, eh may napapiin ka eh, may naniwala sa iyo. Wala tayong karapatan talagang mag-quit kasi kawawa yung tao na iiwanan natin. Bago pa lang nangangarap yun eh, pinapaniwala natin. Ayun, Mens. Ayun, grabe, no? So, wag niyong iisipin mga mentors na kung nahihirapan kayo ay ang mga apply na hindi. So, yan ay galing na sa ating mother titans. Kaya, sino bang na-inspire dito mga mens? Kasi sobrang na-inspire talaga ako. Grabe, no? Yung akala mo ikaw lang yung naghihirap. Akala mo ikaw lang yung nahihirapan. Akala mo pinagsakloban ka ng langit at lupa, na attrition ka, na challenge ka, bumaba ganto, nawala si ganto. Pero, di ba, Mm. hearing from our mentor Arya, no? Di ba? Ako, 3 core ko nawala. Oh. Eh, gusto mo ba yun? Oh, kasama ko yun simula't simula. Pero pinagpaso Diyos ko. O, 'di ba? Eh, kasi kung iiyak ako at mababurnout ako dahil may 3 nawala, paano naman yung katulad nyo, 72 kayo dito. Kung magkukwit ako para sa 3, kawawa naman yung, okay lang, ito, Wolves 72. Eh, paano pa yung ibang team? May bago pa ako mga DR mens. Yun talaga lagi eh. Pwede ako mag-quit dahil hindi ko nakuha yung gusto ko na resulta para sa mga taong kasama ko na nagsimula. Pero hindi dun nakabase eh. Yun ang sinabi ni Lord eh. Yung 3, base sa napakadami pa. Kawawa kasi eh. Halimbawa, ayoko na. Oh, makita nyo, iba na yung ginagawa namin. Anong mararamdaman nyo? 'Di ba, mafe-feel nyo na parang iniwan tayo ng mentor natin. Bakit? Hindi kinaya. Hindi eh. Basta iba talaga tong ano, maniwala, iba talaga to. Ang dami kong iyak din dito. Kumbaga, ang hirap umalis sa gantong sitwasyon na may nagtutuloy. Okay, may nagtutuloy. At kailangan mo lumaban hanggang dulo kasi nga kahit ayaw mo na, hindi pa nila nakukuha yung gusto nilang buhay eh. Maybe, sabi ko nga eh, ako simple lang dati eh. Gusto ko lang makabili ng bag kasi ever since nung bata ako, panlalaki yung bag ko. Tapos tuwing nakikita ko, grabe binigay naman ni Lord lahat ng kakulangan sa buhay ko eh. So, kailangan ko mag-pay it forward.
Yun talaga. As in, kailangan ko mag-pay it forward. Ang dami ko pang pangarap sa grupo eh. May lumalaban pa eh. Deserve nyo mens talaga na deserve lahat ng lumalaban na makuha nila yung buhay na pangarap nila. Mga OFW, deserve nyo na may choice na kayo na parang kay Mentor Claire. Yun yung kasi yung nakikita ko eh. Kaya medyo weird lang pakinggan na calling yun. Sa iba kasi parang, grabe, pagod na tayo, calling pa. Wala eh, yun talaga ang networking means. As in, magiging passion mo talaga na bababa yung sale, pero kailangan remain ka doon sa ano mo, sa pangarap mo din para sa grupo mo. Yun talaga. Medyo minsan parang hindi nakakapaniwala kasi minsan pagod ka na rin eh. Pero bubuhayin ka na naman ni Lord na, oh, papaalala ko lang sa'yo, 'di ba? Ito yung pangarap mo. Ito yung dati nananalangin tayo na may grupo, na may pay-in. Binigyan ka naman. O 'di ba? Binigyan naman tayo. O edi gawin natin yung part natin. Yun talaga eh. Lagi ko lang iniisip kung nasa ibang industriya ako, for sure may problema din naman ako eh. For sure may stress din naman ako. Siguro kung iba yung negosyo ko, mas matindi pa kasi pero hindi kinikita ng mga empleyado ko yung kikitain ko. Hindi magkaka-Porsche yung empleyado ko kung nasa ibang ako. For sure yun. May nakakita ka ba na empleyado na naka-Porsche? Wala naman, 'di ba? Sa networking lang, may nakakita ka na yung amo naka-Lamborghini tapos yung empleyado naka-Lamborghini. 'Di ba wala? Yun lagi kasi iniisip ko eh. Kung iba ang gagawin ko negosyo, hindi magkaka-Lamborghini yung magiging empleyado ko. Pero dito kasi, dahil nagtuloy ka, may naka-Lamborghini, may naka-Porsche, fully paid. May naiahon na nanay na hindi na nag-OFW. Eh anong kwento natin pag sariling business natin, empire lang natin yung inaano. Sa totoo lang, naisip ko din yan eh. Maging CEO, OOOO na lang din kaya ako. At least, sariling business yun. Di ba po, sa totoo lang, may option talaga yung mga mentor eh. Lalo na nung pandemic na nag 1 million ka. Pwede eh. Pero hindi ka magiging masaya. Kasi imagine mo, may chance ka na tumulong at gawing milyonaryo din yung mga downlines mo. Tapos pupunta ka sa traditional na hindi mangyayari yun sa magiging empleyado mo. Nagigets niyo po ako. Sana, mens, magets niyo po ako doon sa medyo malalim na kasi itong pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan na dito yung long term na tayo na kasi to eh. Heart na natin to. Minsan, ako na-weirdo na ako sa sarili ko kasi hindi ako to. Yung parang sobrang strong personality ko, lalo na si Coach Mike, para magsalita na parang talaga, gusto nyo talagang tumulong? Totoo ba yan? Eh kung iba kasi yung gusto namin, matagal na kaming wala dito. Kasi 'di ba, kung ikaw nga gusto mo na mag-quit eh, lalong-lalo na yung 20 years na sa networking. Shockers, ibang klase na yung mga pinagdaanan namin na iba't ibang tao. Dumating ako sa point na alam kong pinag-uusapan ako ng downline ko. Dumating ako sa point na alam ko may mga sama ng loob ang core ko sa akin. Dumating ako sa point na gano'n na hindi ako nakakatulog. Iniisip ko, ano kayang sinasabi nila? Feeling ko, pinag-usapan kami ni Coach Mike na masama ugali namin. Yan, mga yan, ganyan, ganyan. Dumating ka ba sa point na gano'n? Kasi alam mo, mas nakaka-depress yun. Yung hindi ka makatulog dahil alam mo pinag-uusapan ka nila. Alam mo yon, dumati, alam mo, I am thankful kay God na ano namin yun, na surpass namin yun. Kasi ano yun eh, pwede kami magkasakit. Dumating nga ako sa point na parang ayoko na kasi feeling ko magkaka-cancer ako sa kakaisip. May pera nga ako, pampagamot ko lang din naman ng cancer. Kasi iisip sa ibang tao talaga. Pero prayer, as in, ang tunay na peace means ay kailangan masaya ka. Hindi i- yung ipopost mo na peaceful ka. Dahil ang totoong masaya, hindi mo kailangan sabihin na masaya ka, means. Oo, ang totoong masaya at may peace, masaya ka. Hindi mo kailangang ipagkalanda ka na nasa peace ka. Kasi nandun eh, yung time na nagka-camping kami, masaya ako kasi yung mga anak ko
marunong, hindi yung nagluluto, pero pag nasa camping kami, nagluluto. Di ba yung kahit corned beef lang? Kasi naisingit nga namin yun. Ganon, ganon. Basta darating ka din sa point na ganon. Kasi dumating ako sa point na ganon eh. Ayun, sabi, ay, si Mentor Aryan iba na. I mean, 20 years na ako. Sabi ko, ang basta lahat ng hindi ko control ay ipagpapasa Diyos ko. Siyempre, ayaw natin din magkasakit. Promote tayo ng promote ng barley. Tas, at then, na networking tayo, di ba? Ano tayo? Basta kailangan happy tayo. Yun ang sagot, mens. Maging masaya tayo sa ginagawa natin. Even na may hinihit tayo na goal. Pwede naman maging masaya, di ba? Na kahit kinukuha natin yung pangarap natin, di ba? Mentor Kat. Pwede naman tayo maging masaya. Masaya ang love life. Di ba? Masaya sa pamilya. Pwede naman maging masaya. Actually, di ba, Mentor Claire? Ako, basta gusto ko maging masaya si Mentor Claire. Di ba? Gusto ko maging masaya kayo lahat. Kaya kung sa kayo magiging masaya, supportado ko kayo dyan, mens. Okay, ayan, Mentor Aryan. Masaya na tayo lahat dahil masaya si Mentor Aryan. Baka kung ano pa ang maano nila. Yung problema part yan, okay? Part A, hindi tayo maguguro pag wala tayong problem na sinusolve. Oo. At saka ano, Mens, parang hearing from you today, tonight. Naiyak na Actually, naman. nag-PPM sa akin si Kat eh. Eto, magka-chat nga kami kaya nakatungo ako eh. So, marami rin talaga kaming realization na, ay, oo nga, grabe si Mens Aryan, na-experience niya. So, parang wala tayong karapatan na sumuko. Alam mo yun, parang hearing from you na ibang, yun, mga appliance, alam ko, nagigets niyo yun. So, buhay na patotoo na talagang si Mans Arya na yan, pinagdaanan na lahat ng pinagdaanan natin pero sobrang nakaka-inspire yung life niya para sa ating lahat na siya ay nakatayo at lumalaban. So Mentor Aryan, meron akong last two questions sa'yo. Yung Okay. last, yung second to the last kong question sa'yo, ano yung mga mistakes mo na sana hindi mo ginawa na gusto mong i-advise sa amin na wag namin gawin? Ah, ba't ka naiyak? Ano ba yan? Actually, sinabi ko to sa team eh. Ito yung mga tanong ko, hindi to pang ano, to yung mga heart to heart talaga. Kasi maraming nakaka-experience ng hardship as Mm-mm. ngayon. And ayun. So para makarelate lang din sila na hindi pala kami nag-iisa. Akala nila nakikita nila tayo sa social media, sa video, sa pictures, sa grabe, ganyan, pero parang wala sa yon. So at least alam nila na ngayon na behind the scene lahat yan, pero patuloy tayong lumalaban para sa grupo natin, para sa team natin. Yun, Mens. Kaya thank you so much sa life mo. So Mentor Aryan, ano yung mga mistakes mo na when it comes to business, building, relationship sa team, sa core, sa inner core, sa lahat, mess, ano yung i-advise mo sa amin na, oh, wag nyo na tong anuhin kasi ito yung isa sa mga mali ko, ganyan. Thank you. Okay. Ano, may mga yung regret ko kasi, meron akong mga gustong sabihin sa isang, sa downline na nawala siya na hindi ko nasabi. Hindi ko na ilabas yung kung ano yung nararamdaman ko. Pero, hindi ko kasi alam kung tama ba na hindi ko siya kinausap para wala kaming sama ng loob. Pero alam ko, gusto ko kasi malaman kung ano din yung gusto niyang sabihin. Kaya nga, mas okay din yung kayo sa mga, eto kung meron kang sama ng loob sa upline mo, sabihin mo. Kasi, ayun, kami sa core kay Mentor May, si Mentor Jean yung harap-harapan sinasabi niya kay Mentor May. Pero kami lang yun kasi 'di ba magkalinya kami. Dun sa old apartment namin, umiiyak nun si Mentor Jean. Kasi parang, basta sinabi niya kay Mentor May, nagulat nga ako eh. Sabi niya, Mentor May, hindi mo kasi kami tinututukan, ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre, na-shock pero at least sabi niya, 'di ba? Kasi yun din eh. Ako kasi, meron akong mga downline na parang,
siguro dahil ayaw mo maging nag-matured na kasi ako yung parang dati, meron talaga akong gustong kausapin na parang gusto ko kasi siyang iangat pero hindi ko alam kung paano ko siya i-approach. Gusto ko siyang tulungan. Pero hindi ko alam kung mali ba na kausapin ko siya dahil ayokong dumating sa point na alam ko mape-pressure siya. Kasi syempre feeling ko nga pag may kinakausap kami, nape-pressure tong mga to. So dahil ang tingin ko para kung mga kapatid to, sige, hayaan ko na lang kung yun yung hanggang dun lang sila. Basta akong advice ko sa inyo, kung meron kang hindi naiintindihan or nasaktan ka ng mentor mo, much better na kausapin mo siya. As in, kausapin mo, do not assume na parang, na mali siya or do not assume na mali ka. Mas importante pa rin na marinig mo yung side niya at marinig niya yung side mo. Kasi, since, people business to, hindi naman tayo perfect eh. Kahit kami, as in, ako, aminado ako, alam ko, sa amin ni Coach Mike, parang madaming nasaktan, as in, pero, siguro pag hindi mo kami kilala, feeling mo parang lagi kaming galit, laging nagpupush. Pero pag hindi na kasi kami nagpupush, hindi na kami yon. Pag hindi na kami pag tumigil na kami, ibig sabihin yun na, pag wala na kaming ginagawa, pagod na kami nun. As in, wala na kaming pakialam. Pero kapag yung pa rin kami, yung pa rin si Coach Mike, tsaka lalo na si Coach Mike, as in, ako alam ko, ang daming. Basta, ang hirap mag-networking. Bakit niyo ba ako pinapaiyak? Basta means, ano, kung meron kang hindi naiintindihan, may sama ka ng loob sa mentor mo, sabihin mo, okay lang na mas masabi mo, kesa magtanim ka ng sama ng loob. Kasi hindi perfect yung mentor mo. Nagkakamali, tao lang yan. Nagkakamali, nakakasakit, which is, minsan di niya sinasadya na nasaktan ka niya, pero ang pagkakaintindi niya, ginawa niya yung part niya sa mentor. Hindi talaga tayo perfect eh. Minsan pag galit ka, may nasasabi ka na pinagsisisihan mo at the end, 'di ba? Minsan naman, nagtatanim ka naman ng sama ng loob. Ang hirap din kasi, 'di ba talaga? Parang gusto mo sabihin, makakasakit ka. Hindi mo naman sabihin, magtatanim ka naman ng sama ng loob. Pero mas okay na masabi mo. Kaysa sa iba kasi nalalaman. Mas masakit kasi yun eh, na malalaman ng mentor mo na may galit ka sa kanya pero sa ibang tao niya na nalalaman. Minsan, sa downline pa, aminin nyo, minsan, yung core nag-uusap-usap pa about sa mentor, gumagawa pa ng sariling GC. Pero minsan nakakatawa, di ba? Kasi alam naman ng mentor yun na pinag-uusapan siya nung uy, hindi lang tayo nakaka-experience nito kahit ibang team, nagkukwento sila talaga na ganun. Tapos yung din, kung sino yung gumawa nun, na-experience niya din. Basta kung ano naman ginagawa natin, mens, yan, laging may balik. So, para hindi lumala, hindi, ah, hindi kasi tayo perfect eh. So, I mean, kailangan natin magpaka-humble. Minsan, to to save the relationship, kailangan kahit matalo na tayo sa
sa arguments. Basta kaibigan mo pa rin siya, kasama mo pa rin siya. Kasi, means, madali lang ang panahon. Magugulat ka, matured ka na parang tatawanan mo na lang. At least, mas okay na nagpakumbaba ka. Mas okay na ginawa mo yung part mo kaysa may regret ka na lumipas ang 10 taon, di ba? Nag-separate ways kayo. Tapos, may sama ka pa rin ng loob dun sa tao na yun. Gawin mo to para sa sarili mong peace. Oo. Hindi mo lang naman gagawin niya para dun sa ano para sa'yo din, para wala kang, 'di ba? Wala kang regret na may kasama ka na. Ang sarap kasing um, ang sarap ang totoo kasing peace, mga mens, kasi napapanahon lagi yung peace na yun. Ako, aminado din ako, dati immature talaga ako. Nagli-leave the group talaga ako sa big time pa nga kay BPI ka, di ba? Nandun kami. Meron kasi kaming group chat na si BPI ka yung apply namin. Mga MVP yon kasi, di ba, MVP at saka Blast. Left and right yan ni BP. Pero kasi ngayon owner na siya. Meron talaga doon, nagli-leave the group ako dati doon Ako tapos sa ABC, nagli-leave the group din ako kasi para wala akong masabing hindi maganda. Kaya naman ako nagli-leave the group. Pero na-realize ko, sabi ko parang tanga, no? Nagli-leave the group. Kahit sa ko, core, pero mo dyan kay Claire, nagli-leave the group ako. Yung para yun yung sobrang sama talaga ng loob ko na hindi ko masabi para lang makasakit ako. Magli-leave the group na lang ako. Kasi bad trip ako. Wala akong mapagsabihan Tapos si BP, babalik na naman ako. Tapos pag binalik ka, nakakahiya na naman, di ba? Parang aalis ka na naman. Sasayaan mo na lang. Ayun, may mga ganong hindi madali, sa akala lang kasi nila na madali ang networking. Pero, grabe yung profession natin para tumagal ka ng ilang taon sa networking, grabe. Saludo ako sa'yo. Lahat ng 5 years pa taas, grabe yung ini-endure nating pain. Hindi lang sa rejection. Okay lang ma-reject kasi hindi, lalo na kung di mo naman kakilala. Hindi lang yung bumili, okay. Pero yung meron ka na kasing inalagaan, nakasama mo, yun kasi yung masakit para naging kapatid mo, nangarap. Minsan, ang masakit kasi may kasama ka, mas matagal ko pang kasama yung mga yun kaysa sa anak ko. Mas matagal pa. Kaya mas masakit. Mas masakit. Kasi pagkagising pa lang, nagdi-networking na ako Tapos late ako matutulog, sila pa rin yung kasama ko. Mas ma, mas mas marami pa akong memories sa kanila kaysa sa kay Audrey at kay Zoe. Kaya mas masakit sa akin yun Pero di ko kasi control Kaya, ayun. Ang regret ko, yung mga bagay na hindi ko nasabi, para hindi makasakit or tama ba na hindi yung mga mistake ko. Ako yung mga una kong mistake talaga as in wala akong control. Kung ano ang gusto ko sinasabi ko talaga, which is may improve mo naman yun na matututo ka na ako kasi ang pinaka ko, guys, ako binigyan kasi ako ng asawa na mas dominante sa akin. Kaya doon ako natuto maging is. Doon ko naramdaman na ganito pala yung pakiramdam na dinidominante ka tapos, natatameme ka kasi, alam mo yung parang ako yung nasasaktan. Oh my God, grabe. Ganun pala kapag dinodominante ka na hindi ka makapagsalita. Kasi ganun ako. Oh my God. Dumating ako sa point na parang, di ba si Coach Mike sobrang di niya, na minsan, kahit ako nasasaktan ako, sabi ko, naisip ko talaga, parang ay, gusto ko na makipaghiwalay. Alam mo, hindi ako makikipaghiwalay, guys, dahil magkaaway kami mag-asawa. Dahil sa upline, parang upline ko siya, na wala akong magawa. Yung parang, ayoko na ng stress. Actually, 3 years akong ganun, na walang nakakaalam. Sariling battle ko yun. Kayo lang ang nakaalam ngayon. Oo, no? Nalala ko nag-aaway kami dahil lang sa activities ng team. Tas nag-Jollibee kami, iniwan ko siya doon. Tapos pinatay ko yung cellphone ko. Hindi ako umuwi. Nasa hotel lang ako. Tapos parang gusto ko na lang umalis. Alam mo yun, yung parang wala nakakaalam, patal.
Para akong tanga. Tapos kinabukasan yung mga anak ko nandiyan na rin sa hotel. Nandiyan na rin siya. Alam mo yun, yung buhay ko umikot sa networking na kayong mag-asawa nag-aaway kayo dahil ang pinag-aawayan nyo ay yung activities ng Team Titans. Dahil nai-stress ako. Dahil ako lahat yung gumagawa. Ako lahat yung nagsiset. Yung ganon. Yung gusto ko na lang maging single dahil gusto ko makatakas sa networking. Dumating ako sa point na gano'n, yung parang, kaya na nila yan. Nakakapagod, ayoko na. Parang may sakit na ako. Ganon. Yun yung mga, pero ngayon natutuwa ko na kung anong nararamdaman ko, sinasabi ko. Pag ano ka, kapag masama ang loob mo, sabihin mo, in a nice way, ah. Kasi ako, hindi ko kayang dumating kasi ako na hindi ko kayang sabihin ng verbal, isinulat ko. Tapos pinicturan ko, sinend ko sa kanya. Para malaman niya kung ano nararamdaman ko, di ba? At least na iparating ko sa kanya kasi yun yung ano ko eh, yung biggest regret ko na may sama ako ng loob na inipon-ipon ko. Nagtatanim ako ng sama ng loob hanggang sa lumaki na. Eh, pag ganun talagang, pag naipon kasi ayaw mo nang kausap, gusto mo nang, parang gusto mo nang itakwil, yung ganun. Eh, dapat hindi daw pala ganun eh. Dapat sabihin mo. Para malaman niya na, malay mo naman, minsan ganito eh. Hindi niya alam na galit ka at hindi niya alam na nakakasakit siya. O di sabihin natin para mag-adjust tayo pare-parehas, 'di ba? So, may mag-sorry. Sorry hindi ko alam. Alam, umiiyak na si mentor Kat. Ang dami mo din pinagdaanan, 'di ba? Oo, yun. Oh, guys, walang masamang magpakumbaba. Walang masamang mag-sorry, promise. Ikagagaan ng loob mo yan. Okay lang yun. Mag-sorry, hindi naman natin ikakamatay yun eh. Pero yung pride, yun talaga. Ako kasi, dumating ako sa point na, anin ko naman yun. 'Di ba? Okay lang. At least, yung downline ko, maraming beses ko kasi napatunayan yun eh, na parang pag nagpakumbaba ka, marami din naman babalik sa'yo. At least, kung natalo man ako, at least hindi naman ako natalo sa relationship natin. Nasa ano yun, mens? Nasa book ng How to Win Friends and Business Partners. Nandun yun. Isa sa mga tip yun. Magpakumbaba. Pero na-win mo yung relationship. Eh kasi nga, 'di ba, yung networking, ano siya, relationship business. So pag na mindset na. Tas ano, means never abuse. Basta wag na wag tayong mga abuso ng tao. Yun eh. Kasi ang hirap ng balik sa atin. Halimbawa, sabihin na natin hindi upline. Pag alam mo na give and take kasi talaga tong relationship na to eh. Give and take. May sacrifice pero magbibigay ka para magkameron ka. 'Di ba? So, hindi lang pwedeng kabig ng kabig when it comes sa time, pag nagpapamentor ka, when it comes sa team, kapag kailangan as a team player, mag-cooperate, mag-coordinate. Maraming factor mga mens. Aware na kayo dyan kasi nagbi-build kayo ng grupo eh. So, yun yung mga magmamatured ka talaga eh. Pero kung gusto mo ng mas maaga tapos ma-less yung mistake mo is, yun nga, ah, pride ang number one kalaban natin. Emotion. As in emotion. Okay lang mag-sorry. Kahit upline tayo kahit upline tayo, okay lang mag-sorry. Yun, isa yun sa mga natutunan. Ako na-realize ko mas okay na sinasabi sa akin ng downline ko na, means, ano, clear ko lang kasi nasaktan ako dito. Ano ba, tama ba tong nararamdaman ko? Kasi ito yung pakiramdam ko dun sa nagawa mo or nasabi mo. Okay lang yun. At least yun yung ipamana natin hanggang dulo na hindi nagtatanim ng sama ng loob dahil lang hindi na open kung ano yun. Kesa i-open natin sa mga kapwa mo downlines, 'di ba? I-open mo sa kapwa mo crossline. Hindi siya ano eh, hindi siya nakakasolve. Lalo siyang lalong lumalala yung sitwasyon hanggang sa halip na mag-grow
Site ng iniisip ay kung paano magpalaki ng network, paano magkatulungan. Nagbi-build siya ng ano ng barrier. Kasi nga pinag-uusapan yung hindi naman solusyon, 'di ba? Mas palala. Ayun, mens, isa yun sa mga natutunan ko. Ayan. Thank you so much, Mentor Arian. Grabe, no? After nito, feeling ko talaga sabog na naman ang team namin, Mets. Kasi iba. Pag puso talaga, iba. So, Mentor Kat, kaya pa ba? Nagulgol na si Mentor Kat. So, ayan. Okay. So, napakinggan natin si Mentor Arian sa kanyang mga lesson learned, yung mga mistakes niya before na wag na natin gawin. Okay? So, relate ako dyan. Ako din eh. Iniipon ko. Tapos pag sumabog, boom. Bye-bye. So, relate tayo dyan. So, Mens, para sa ating last question, ito na po ang ating last question. Para makapunta kami dahil isa kami talaga sa nilook up icon, legacy ng I Am Worldwide. Ano yung pwede mong i-advise sa amin para magtagal kami ng kasing tagal mo, 20 years sa networking na napakalinis ng pangalan, na pag sinabing Arian Fernandez, ang tumatatak lang talaga ay icon, legacy, inspiration, talagang goal getter. Alam mo yon, hindi naman nila lahat nakita yung mga shinare mo ngayon. So, ano mens ang pwede mong i-share sa amin na para tumagal kami dito ng kasing tagal mo pa and para mas maging successful din kami katulad mo din. Grabe no, top 4 earner ng buong I Am Worldwide yung kausap natin pero hindi siya naging madamot i-share yung akala ng iba pag nag-share ka umiyak ka weakness mo hindi may strength yun hindi kasi madaling umiyak sa harap ng tao pero yun yung isa sa mga leadership na gusto na ano ko kay Mentor Arya talaga yung maging totoo. So ayun Mens, ano yung para magtagal kami dito, ano yung advice mo talaga sa amin na para magtagal kami sa industriya, pangalagaan yung pangalan namin and yung despite ng lahat ng shinare mong hirap, hardship, ano yung reason bakit nandito ka pa din? Ano yung motivation, inspiration, bakit patuloy kang lumalaban? Kasama kami kay I Am Worldwide. Okay. Aware naman tayo na hindi madali yung network marketing. So, number one is patience. Alam mo, nung nag-i-start ako, kasi ang goal ko, magkaroon talaga ng grupo. So, naintindihan ko na hindi madali ang mag-build. So, kasama na doon, mens, ang pakikipagrelasyon sa iba't ibang klase ng karakter. So, kaya nga itinuturo sa atin yung DISC para makilala mo at matanggap mo kung sino yung taong ibibigay sa'yo. Patience kasi hindi yung journey natin ay paliko-liko. Katulad niyan, minsan masaya tayo dahil malaki ang sales. Minsan naman disappointed tayo dahil mababa ang sales. Kapag pera ang titingnan natin, madali tayo magkukwit. Kaya ang isa sa lesson talaga na isa sa biggest lesson na natutunan ko sa networking, mahalin mo yung tao, i-priority mo yung grupo. Kasi buong buhay namin sa networking, iniisip namin yung kapakanan ng team. Kasi 'di ba sabi ko, para hindi tayo mag-back to zero, since ang bread and butter natin I am worldwide, ingatan natin yung negosyo natin. Ano ang iingatan? Yung mga tao. Ah, Paano mo iingatan? Means, kung ano man ang magiging problema natin, wag mong idadamay ang negosyo mo. Wag mong idadamay ang grupo mo. Dumating sa point na nagkasakit ako, pero isang araw lang ako pwedeng hindi mag-reply. Ganun ako, mens. Napakahalaga sa akin ng team. Lagi kong bilin yun. Pinapagalitan ko nga nagagalit ako dun sa nagsisin zone. Alam mo yung ano sa Messenger, yung naka-off, yung hindi nakikita kung online ka. 'Di ba may ganun? Online ka naman pero naka-off yung Messenger mo para kunyari naka-offline ka. Binibilinan ko ang
wag na wag nyo mens gagawin sa team nyo yun. Kasi maraming nag-uumpisa na nagtatanong, akala naka-offline tayo. Pero ang dali lang naman sumagot. Hindi naman magte-take yan ng 10 minutes pag sinagot mo, lalo na kung may client yan na kailangan niyang sagutin. Yun yung rule ko. Alam mo, naalala ko to, mahal na araw. 'Di ba? Pag mahal na araw, yung mami ni Mike, nag-aaya yun. Kasi nga, 'di ba, broken family, yung magkakapatid, mag-outing yan. Nag-outing kami, men, sa Pangasinan, sa dulo. Alam mo, hindi ko sila iniimikan kasi walang signal. Ang kabilin-bilinan ko, Mike, pag kukuha kayo, mens, sabi ko sa kanila, dapat may signal kasi mamamatay ang negosyo ko kapag walang signal. 2 araw, hindi ko sila iniimikan dahil para akong tanga na hanap na signal kasi inaalala ko, baka baka yung Team Wolves ay may tanong, hindi ko masagot. Ganun mens ka-importante sa akin ang grupo na hindi pwedeng may magtatanong tapos walang sasagot. Ganun ako nag-start. Bawal ako na hindi natatawagan. Ganun ka-importante sa akin. Kasi mens, una pa lang, naintindihan ko na hindi madaling mag-build. Tapos hahayaan ko lang na gumuha yung building na pinaghirapan ko ng ilang taon dahil lang sa sa 2 araw na magiging masaya ako. Never kong ipagpapalit yun, mens. Kaya lagi akong nakabukas. Ngayon na lang mens ako nakakatulog ng 12:00, ng 11:00. Ngayon na lang. Kasi alam ko may mga mentor na gising. Nasasagot dyan. Pero mens, nung wala pa, na kami pa lang, bawal akong matulog. Kasi may magtatanong sa GC. Ganun ka-importante sa akin yung mga bago. Kasi means, 'di ba, pag bago ka naman, wala kang alam eh. Tapos yung client mo anytime pwede magtanong, saan po kukunin ito? Paano po iinumin? Ano po ang tamang sagot dito? Ayaw ko na walang sasagot. Kasi alam ko yung pakiramdam na nagsisimula. Tayo mens, ang Titans kasi mens, ang nag-start sa I Am Worldwide na from zero. Ang top 1 may core na yan nung pumasok sa ano sa I am. Ang top 2 meron na rin siyang core nung pumasok. Ang top 3 meron na rin. Pero tayo kasi mens, ang nagsimula ng zero na consistent na nasa top dahil na-build tayo mens ng mga new blood. Wala tayong kasamang networker. Kaya itong team na to mens ay from scratch baga. Kumbaga, pinaghirapan to eh. Kaya lagi kong pinagmamalaki yung Team Titans. Mga new blood to, hindi to mga networker. Kaya grabe yung tatag ng mga puso natin dito. Kaya sobrang halaga sa akin ito. Kumbaga, sabi ko nga kaya kong ipagpalit yung kahit na wag lang mawala yung Team Titan. Sobrang halaga sa akin ito kasi kalahati ng buhay ko din ay yung mga iyak ko. Sabi ko nga, dito na ako tumaba, pumayat, na-stress. Lahat na yung season ng buhay ko ay dito na. Kaya tapos nakita ko na yung nawala, nag-evolve, nakita ko yung paano nagsimula na hindi marunong magsalita na ngayon mga millionaire na. Ang laking factor kasi nun sa akin na tuwing babalikan ko at the end of the day, hindi pag nawala naman tayo, ang tanong naman sa langit 'di ba? Ano yung nagawa natin eh. Hindi naman kung anong meron tayo, ilan yung naging pera mo, hindi naman eh. Wala naman industriya na katulad ng networking. Na ganito. Wala na marami kang marami kang ma-inspired, marami kang dahil lang hindi ka tumigil, maraming nabago ang buhay, walang gantong industriya. Kaya siguro grabe yung naging commitment ko din. Kasi wala pa akong anak, ganito na yung ginagawa namin eh. Kumbaga, hindi na siya, para akong lalagnatin. Pero, syempre ah, nag, pag napapagod ako, nagpapahinga ako. Pag nagkakasakit ako, nung dati, kahit may sakit ako, talagang hindi ako pwedeng matulog. Pero ngayon kasi na magpo-40 na ako, dun ako binabawian kasi. Kaya minsan, pag walang schedule talaga, maaga talaga ako. Kasi ang aga na rin pala namin nagigising. Pansin nyo?
naabutan niyo pa kami, 5:30 gising na kasi kami. Kahit malate na ako ng tulog, as in gising na kami. Kahit nasa ibang bansa kami, 5:30. Kaya yun yung posting ko eh. 5:30 gising na. Kahit matulog ako ngayon ng 5:30 gising pa rin ako. Kumbaga body clock na namin. Um, Basta lagi niyo men tandaan, lahat ng mga ng mga sakripisyo natin, may kapalit naman yan. At nakikita ni Lord lahat ng mga effort mo. Kasi yun nga eh, yung mga pinaghirapan ko noong 2018, 2019, lahat naman ng pinangako ng Diyos binigay niya eh. Binigay niya. Kaya parang sabi ko, worth itong ilaban. Kahit sinong tumaya sa I Am Worldwide. Basta ano may puso. Kasi maraming magaling sa umpisa pero nagka-quit dahil wala yung puso nila talaga. Kasi merong magaling, 'di ba? Marami kang naging downline na grabe magpa-pay in pero hindi nagtatagal kasi nga wala yung heart nila na pangmatagalan. Hindi kasi madali ang networking para yung heart mo ay dito lang. Kasi kami, sumubok din naman kami na ganito yung gawin, ganito, ganyan. Pero lagi kami binabalik ng Diyos dito eh. Oo, lagi. Siguro ito yung ano talaga namin, purpose namin. Darating ka din kasi yun, yung may experience mo eh. Tsaka mapagka-compare mo yan, kung babalik ka sa gantong buhay, kung ito yung, makikita mo naman kaagad yan eh. Hanapin mo lang yung tao na gusto mong puntahan na magiging buhay. Basta ako kasi nakita ko yung kung paano nabago yung buhay ni Mentor Claire. Tapos yung mga nandito, 'di ba? Yun na yung pinakamahalaga sa akin eh. Kasi nga, syempre, hindi na tayo, ano sabi ko nga darating ang time, lalakas ang sale, hihina ang sale, pero ang importante, nakita mo marami na bagong buhay sa ano mo, sa under ng umbrella mo. Yun ang importante, may lumalaban, may kumikita, may nakakasurvive, may gumagaling. Yun ang importante, means. Bilangan tayo ng mga tao na gumaling, na bagong buhay. Yun na yung totoong kasiyahan ng tao. Kasi yung pera naman, mauubos, kikitain, mauubos, kikitain. Kahit gaano pa kalaki ang kitain natin, mens, pag ginastos mo, nauubos naman, di ba? Pero hindi mababayaran ng pera ang dami ng tao magpapasalamat sa iyo at magkukwento ng buhay nila na, mens, napakinggan kita, ito yung dahil hindi ka nag-quit. Yun yung masaya. Yun yung totoong peace. Kasi every time na may nababasa kong ganun, grabe Lord, wala namang ganito kung empleyado. Sino naman magsasabi sa iyo, mens, na pag empleyado ka, thank you dahil sa wala kang marireceive na message na ganun pag ikaw naman ay ano, may-ari ng kumpanya, lahat babayaran ka pero hindi mo pwedeng bigyan ng 1 milyon yung tao mo dahil nabago mo ang buhay. Bibigyan mo 1 milyon? Di ba hindi? Pero sa networking lang na mangyayari yun. Na magiging milyonaryo siya. Pero part ka ng journey niya. Part ka, nandyan ka. Nung panahon na binubuo niya yung buhay niya. 'Di ba? Na mabago, na maging komportable. Yun means, bukod sa patience, yun nga, mamahalin mo talaga yung negosyo. Ang negosyo kasi natin yung tao eh. Tapos, ano, wag mong sisirain yung pangalan mo. Lagi mong tandaan ang kahit gaano ka kagipit, kahit gaano ka kagipit, never, yung mangutang okay lang yun eh. Magbayad ka. Pero yung masira yung pangalan mo, wag mong gawin yun, mens. Humingi ka ng kung hindi mo kaya, mahiniram ka, unti-unti. Unti-unti. Tapos, meron na gipit ka, magsabi ka, pride kills joy. Kaya dahil sa iya, hindi ka nagsabi ng totoo, tapos, wag ganun. Oo, marami akong kakilala din, magaling pero nakagalaw ng ganto, tapos, hindi ka magtatagal eh. Dahil ang binibili ng tao dito, mens, credibility natin. At sa totoo lang, aminin nyo man, mens, at hindi, yung Titans talaga
kami mens nagpapa-terminate kami pag inano kasi majority kasi lagi ang tinitingnan natin. Halimbawa ako, sabihin na natin, meron akong direct na gumawa ng hindi maganda. Tas marami siyang na perwisyo. Alam nga namang pagtakpan ko siya, piliin ko siya dahil lang DR ko siya. Kailangan niyang pagbayaran yun eh. Kailangan ko magsakripisyo, men, kahit mahal ko siya. Kahit DR ko siya at kahit core ko pa siya. Kung mali yung ginagawa niya, hindi pwedeng i-tolerate. Kung gusto mong magtagal sa gantong industriya, ganun talaga. Meron akong mga kapatid, meron sila Naika. Sabi ko, pag may ginawa ka, never kitang pagtatakpan. Hindi ko sisirain yung ilang taon na pinagpaguran ng mga downlines ko dahil lang kamag-anak kita. No, umuwi ka ng probinsya kung pinagsasabihan ko sila. Kaya means, takot sila na gumawa. Kasi ano imagine mo, ipagpapalit mo yung maliit na sabihin na natin 100,000, pwede ka maging milyonaryo dahil sa 100,000, pinagpalit mo yung buhay mo. Tapos na. Hindi dun eh. Kaya yun, patience, mahalin ang grupo, and then ingatan mo yung pangalan mo. Kahit gaano mo pa siya kalapit, wag mong hayaan sirain ng dahil lang favorite mo siya, kamag-anak mo siya. No. Ano, sayang yung ah, ikaw din kasi masisira eh. Sabi nga, pag ang mali, never na magiging tama kahit pagtakpan mo. Kaya meron akong DR mensa, ah, ano pa to, 2018, pina-terminate. Ang dami kong DR na alam mo yun, may checkmark sana ako sa kanila pero terminated sila. Oo. Yung apply ni Lara, DR ko yun, hindi ko kasi DR si Lara eh. Imagine mo. Wala akong check match kay Lara. Pero okay lang, di ba? Okay lang. Kasama pa rin siya. Titans pa rin siya. Mali yung ginawa nung ano niya eh. So, yun po, yung naging buhay namin dito sa I Am Worldwide. Ganun namin inano na pag mali, mali. Patience, tapos number one lagi ang grupo. Minsan mas priority namin yung grupo. Aware naman kayo dyan eh. Dumating talaga sa point na mas priority ko yung Titans kaysa sa sarili kong pamilya. At nakita nila yan. Nakita ng mga kasama ko na nag-uumpisa. Kaya ang hirap bitawan. Kasi ang dami ko ng sakripisyo dito eh. At minahal ko talaga yung Team Titans. Kumbaga ilalaban mo talaga. Pero, eto, mahal ko ang team, pero I have barrier. Yun yung natutunan ko. Meron akong hangganan. Kasi, first of all, kung hindi tayo maglalagay ng point at pare-parehas tayo, di nyo naman na means kami irerespeto. 'Di ba? Kaya kung may boundaries man yung upline mo, karapatan niya means yun. Magkaka sa totoo lang po, parang pamilya yung tingin namin sa inyo. Kaya nga mas marami pa kaming time dumating sa point na wala akong time sa anak ko pero may time ako mas malaki yung time ko dito eh. Pero lahat naman ng tinanim natin, inaani natin. Kaya ngayon, kung makasama ko man ang anak ko sa mga talk at magapong kasama, kumbaga, nabayaran ko na yun eh. Oo. Pero hindi ko na kailangan na, ito muna yung anak ko. Hindi ko pa, wag mong kahit maging masaya ka, wag mong pabayaan yung grupo mo. Yun lang. Wag mong hayaan na ikaw din ang sisira ng pinaghirapan mo. Yun ang never na mangyayari. Huwag mong sirain yung ibinilt mo. Binilt mo, pinaghirapan mo, tapos ikaw din ang sisira. No, wag. Okay? Magmahalan tayo mens dito. Kasi walang ibang makakaintindi mens ng pinagdadaanan mo, ng pagdadaanan mo, kundi yung mga taong same ng circle na ginagalawan mo. Okay, mens? Hindi tayo maintindihan ng nasa labas.
hindi ka maintindihan ng iba ang negosyo na ginagawa. Ang makakaintindi lang ng pinagdadaanan mo dito ay yung kapwa mo na nasa I Am Worldwide din. Okay? Guys, maraming announcement ang I Am Worldwide. Maraming ginagawa ang company. Marami pang gagawin na para sa ating distributor. Mas ma-excite tayo. Kung dumadaan man tayo sa season na kailangan ulit natin magtanim, magtanim tayo. Kung dumadaan tayo sa mahina, okay lang yan. Kaya nga may word na mahina dahil may word na may malakas. 'Di ba? Okay lang yan. Part ng kwento natin to na kung sino ang mag stay siya yung makakaranas ng mas malaking ani. Ang kwento naman, kung hindi sino yung kasama mo nung malakas eh. Ang kwento, di ba? Grabe, dati si Mentor Aryan, kwento niya, nung September, pagdating ng 2026, 27, boom, di mo alam kung anong pwede mangyari sa atin. Malay mo, doon natin ma-experience 3 million, 5 million. Kaya nga mas nakaka-excite. Anong sabi sa Bible? Rejoice. 'Di ba? If you Wag na tayo mag-English. Kung anong na-experience mo, masaya, malungkot, rejoice daw. May problema, rejoice. Kasi nga, nakaka-excite yung mangyayari. Alam ni Lord yan. Lagi mong tandaan, ang networking ang may pinakamagandang lesson at training na pag ginamit mo sa labas, di ka matitibag. Kasi grabe yung experience dito. Oo, ang networking, walang bayad ang training, pero grabe, hindi ka matitibag sa labas. Oo, pinakamatatag yung mga networker eh. Kaya nga, hindi, hindi kayang bayaran. Sa totoo lang, yung ininvest mo sa training pa lang panalo ka na. Oo, wala namang magsasabi sa'yo nito, yung pinag-usapan natin mula, yung para mag-matured ka. Kasi ito ay, ang pinag-usapan natin dito ay buhay na, hindi na lang negosyo, 'di ba? Buhay na. Ang kasama na natin dito, yung pamilya natin, yung iaahon natin. Pag nag-quit ka, kawawa yung pamilya mo. Pero pag naging successful ka, kasama din po sila. At kasama mo yung team mo. Mens, thank you so much, Mens. Hindi kayo bumibitaw. Cheers! Magkape tayo, Mens. Malamig, malamig yung coffee ni Mentor Aryan. Ayan, grabe Nakakarinig. ngayon pala magko-coffee si Mentor Aryan. No? Ano, kanina pa yung ano yun. Grabe, guys. Lahat ba ay na-inspired? Na-move ba ang heart and soul nating lahat? Grabe yung mga sharing ni Mentor Aryan kasi hindi siya yung normal or lagi niyo napapakinggang Queen D, 'di ba? Ngayon talaga yung isang side ni Mentor Aryan yung napakinggan natin kaya super blessed tayo kasi sobrang real talagang mangyayari sa atin. Pero yun nga, despite ng lahat ng pinagdaanan, sacrifices, iyak, napakadaming iyak, pero lumalaban pa rin ang ating Queen D para tayo ay ilaban din. So, with that mga mentors, syempre, before tayo mag-pray, tayo muna ay spotlight ko si Mentor Aryan. Tapos mag-selfie Kapagana kayo ang kay mata. Mentor Aryan. Oh, naku, umiyak pa naman ang ating Queen D. Wait lang, Mens. Ayan, okay mga Mens. Bilangan ko po kayo ha. Sige, Mens. Ayan, papicture na po tayo kay Mentor Aryan. Game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tapos kami naman ni Mens Aryan. O, di ba, Mens? Natuwa ka ba sa aking mga question? Okay, game. 1, 2, 3. Okay, tayo naman mga mens. First page po. B-sign. Ayan. 1, 2, 3. Okay, second page mga mens. Ayan, B-sign lang po. Sige. 1, 2, 3. Kasi grabe yung iba, no? Sobrang busy sa work. 1, 2, 3. Okay. Yan. Third page natin. 1, 2, 3. All right. Mentor Kat, ayan. Pag-pray natin ang ating Mother Titans. Thank you so much. Yan, thank you so much, Mentor Aryan. Grabe. Pugto po yung mata namin, Mens. May sipon ka. Di mo may sakit ka. May sakit na, Mens. Pugto pa yung mata. Pero thank you so much, Mens, sa ano.
sa inspiration. So, sige po, Team Wolves, tayo po ay manalangin. Ipag-pray natin ang ating Mother Titans. Hallelujah, Lord God, naman naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus at sa matamis na pakikipisan ng Banal na Santo Espiritu, Panginoon, maraming salamat po, Father God, sa isa pong matagumpay na enthusiastic Monday namin sa mga oras na ito. Salamat, Lord God, sa inspiration, sa pag-touch mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa buhay ni Mentor Claire, Mentor Arian, Lord God, naging inspirasyon namin sa gabing ito. We pray, Father God, na naman po yung mga pangangailangan nila. We know, Lord God, that you are the God that provides everything that we need. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Kilala mo po ang aming mga mentors. You know their battles, Lord God. I know, Panginoon, may gagawin ka. Sabi mo nga po sa Exodus 14:14, the fight is yours. We just need to be still. Kung kaya, Panginoon, lahat po ng aming mga battles, pinibigay po namin sa'yo. At alam ko po, nakikilos ka po sa bawat buhay na narito. Maraming salamat, Panginoon. May mga sakit karamdaman man po kami, Panginoon. We pray for healing. We pray for your provision. We pray for your protection, Panginoon. And we know, Panginoon, that you will win our battles. Maraming salamat, Ama. Maging sa buong team Wolves, Father God. We pray breakthrough, Panginoon, at wala pong mawawala. Bagkus, patuloy po kaming magkakaroon ng courage to move forward patungo po sa purpose na binigay mo sa amin, sa calling na binigay mo sa amin. Panginoon, maraming salamat. We know, Panginoon, that you are working for good for every one of us. Kung kaya, Panginoon, ngayon pa lang, salamat. We know, Panginoon, na kami po ay pinagtagumpay mo na, nakinatugon mo na lahat ng aming pangangailangan at mga prayers, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Amen! Ayan, mga mentors, i-unmute natin kayo. Mentor Arian, maraming salamat sa time mo. Sabi ko nga sa kanila twice, parang pangalawang beses mong bumisita sa amin ngayong 2025. Kaya maraming salamat, men, sa iyong time. Of And course. grabe, grabe yung feedback. Isishika ko sa'yo. So, ayun mga mens, Thank you, unmute tayo at mentors. magpa-thank you tayo sa ating Mother Titans. Love Thank you. you, Mother Thank you, Mentor Titan. Arya. We will send you off, yeah.